Si Raulong Manuel na bistong recruiter. Nilaglag mga kautsero. Actually, hindi lang siya na bistong recruiter. Sinabi talaga yung pangalan niya. Bilang recruiter ng CPP-NPA. Oh my God! Ikaw pa lang salarin. Allegedly. Yun ang sinasabi. Allegedly. Well, of course, sa Senado to nangyari hindi sa korte. Mas maganda sana kung sa court, no? para mabigat-bigat ng konti, di ba? Mas maganda kung sa korte. But anyway, ito yung balita. Yan. De La Rosa vows probe into kabataan representatives communist links. Ayan na nga. Komunista daw kasi. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday vowed to investigate Kabataan Party List Representative Raul Manuel, whom supposed former communists alleged supposed former communists ang sinasabi. Hindi naman sila former communists eh. Ang sinasabi nila former rebels. Hindi lang nila sinasabi na sila ay komunista. Sinasabi nila na sila ay dating mga rebelde. That's a huge difference, mga kotsero. Kasi po, ang komunista, walang nakukulong sa pagiging komunista. Pagiging rebelde, meron. Nangyayari talaga yun. But anyway, ito. Supposed former rebels alleged is a member of the Communist Party of the Philippines. Kabataan Party List, a legal organization. Wow. Kamusta naman ang build-up niya dito? ABS-CBN. A legal organization. Of course, NDF yan eh. Yun nga ang punto ng NDF eh. National Democratic Front. Sila talaga yung legal representation. O legal front nga sila. Sinabi na sa atin yan ng mga dating rebelde eh. Alam nila yan. Sila yung nanggaling sa buhay na yun eh. Ayan, has dismissed the allegations as rehashed and untrue. Yun. Sino yung nagsabi? Si Arian Jane Ramos, dating miyembro ng Gabriela Youth sa Mindanao. At alam nyo mga kotsero, basahin ko lang to tapos pupunta tayo sa panoorin natin yung buong video. May mga kasamahan pa po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there, who said she was a chairperson of the Gabriela Youth UP in Mindanao. Ramos was among the resource persons at the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hearing on alleged recruitment of students into communist organizations. Okay. Panoorin muna natin yung balita tapos ito na muna. Panoorin natin to. Ito yung hearing kanina eh. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin dito sa topic na ito, tayo muna yung magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala na sa inyo ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, mga kotsero. Gamitin nyo lang si Sendwave. Ayan, Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kotsero, ay download si Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo ba ang account details so dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ngayon promo code na Coach Charity, makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Medyo mahaba lang mga kotsero, 15 minutes. So tiis-tiis na lang. Pero we will break this down unti-unti. Si Kurt Russell Sosa, yung nagpipindot doon. Turo-turo na tayo, girl. Kurt Russell Sosa, Ugnay, PUP Journalism, Member LFS, National Secretary, Guerrilla Front 34, SRC 4, SMRC, surrendered noong 2020. Tapos kasama din po namin si Daniel De Losa, aka Axel, UP Diliman, BS Applied Physics, LFS, UP Diliman, Secretary Front 2, SRC 2, SMRC, surrender 2021, si Angeli Fortich, aka Amihan, UP Diliman, BS Chemical Engineering, Anak Bayan, UP Diliman, Grabe, daming taga-UP. 18, surrender 2020. Puro po sila. Dami nyo. Yan. Si Raul Manuel po. So ito yung Wait. Bago natin panoorin, bago natin tuloyan. Gusto kong basahin 'tong nasa ilalim. Kasi kanina pa ako na-curious dito eh. Sa kung ano 'to nasa ilalim na 'to.
Ito yung nakasulat ha. Basahin natin. Hindi ko alam kung mababasa nyo kasi medyo maliit. Babasahin ko for your benefit. Facilitated the revolutionary integration of CPP members from the youth and student sector such as Raul Manuel, Daniel Del Llosa, Kurt Sosa, Angeli Fortich, and many others in our area of responsibility, particularly in Sitio Bolo, Barangay Dagohoy, Talaingod in 2017. They stayed with SRGU, SRCS, SMRC. Ano yung SRGU? Gabriela? Hindi ko alam. Baka ano yan, yung mga samahan nila. Yung mga fronts. Mga tao doon? Yung mga batalyon siguro yan. For almost a month while I was the political officer of the unit. So, isang buwan daw siya. So, dito mga kakutsero, makikita natin na in-identify talaga siya. Na siya ang nagfa-facilitate ng revolutionary integration ng CPP members. Revolutionary integration. So, ibig sabihin, siya yung nagtatawid from CPP to NPA? Gano'n ba ang kwento natin dyan, Miss Arian Jane? Pakinggan pa natin, mga kakutsero. Galitan ako ni Raul Manuel nito. Giginhawa muna po ako. Disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, kasama ko po si Eric Casilaw sa Sitio Balacayo, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate ni Raul Manuel, kasama si Daniel Del Llosa, kasama ni Kurt Russell Sosa. Magkakasama sila. Angeli Fortich, basta marami silang kasama. 16 of them, noon, ko po yung may hawak ng recommendation letter nila. Kasi po yung harboring site namin ay ilang kilometro lang sa harboring site ng unit ko. Hindi po ako nandun physically sa unit ko dahil I was pregnant. So doon po ako sa regional headquarters pero napakalapit lang po namin sa kanila. So I facilitated them. Una, natulog sila sa UCCP Haran and then kinabukasan, doon sila dumaan sa barangay San Jose sa San Fernando, Bukidnon. Tama ba ko, 'di ba? Tapos dumaan sila sa Salog River. I-explain ko saan sa dumaan, baka sabihin niya hindi ko alam. Salog River, and then after how many days? 5 days, nakarating sila sa Si Cardema ba yung nagpipicture? Sitio Bolo, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Wait lang, sorry Si Jose Cardema ba ito nagpipicture? O si Jose Cardema nga. Shout out kay Jose Cardema. 5 days, nakarating sila sa range ng Sitio Bolo, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. So umabot sila siguro ng 2 weeks. Ang iba kasi deployment na For example, si Kurt na deploy na siya sa ibang area. Yung iba 2 weeks hanggang 1 month na nagstay sa unit namin mismo. At may mga kasamaan po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there. So what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Ayun. Member siya ng Communist Party of the Philippines. Very Yes. clear. Coming from you. Hindi naman krimen yun. Walang masama doon. Baka sabihin ni Manuel na tuturuan kita. Wala siya. Law student ka ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel, the same Raul Manuel that is The Raul. party list representative Yes. ng kabataan? The same person? Yes. The same person? Yes. Ooh. So, kasi nung yung sinasabi niya na wala siyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Pistado. Ha? That's Yes. for the record. For the record. Yes. Ay. Of course, he will deny it, no? The same as what we did, no, nung nasa legal front organizations pa we always deny because it is our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So for the record, just for the record. For the record, For the record, you are categorically speaking that he is a member of the Communist Stating Party of the that Representative Raul Manuel of Kabataan Party List
is a member of The Communist Party. the Communist Party of the Philippines. Yes. Mga Conchero, that's very categorical. Walang pag-aalinlangan dyan. Ilang beses tinanong ni Senator Bato, eto ba yung Raul Manuel na nasa Congress? Sabi ni Arian Jane, member ng Congress. Is this the person, ganyan, ay miyembro ng CPP, Communist Party of the Philippines? Paulit-ulit tinanong. Bakit? Kasi kailangan i-verify. Pero hindi nag-alinlangan si Ateng. Walang pag-aalinlangan kay ate, guys. Categorical. Tapos sinabi pa niya, di ba? I'm categorically stating. Yun, patay. Identified si Mokong. Identified ka ngayon, Mokong ka. Ay, nako. Well, it's matagal naman na nating alam yan. But ngayon, mas maganda lang na meron nagpapatotoo. Very clear yan. Yes. So Chair. kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Yes. Ay, grabe. Because that is your usual modus operandi, to deny every time you're being asked. Yes. Am I correct? Yes. Yes. Kate Traka, please, you have the floor. Good afternoon, sir. In addition, sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines, and kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. Oh, hindi na hearsay ito. Yung kanina kay Arian Jane, medyo hearsay pa kasi sinabi niya, hindi ko nakita, pero meron akong dokumento. Although the document in itself is not hearsay, di ba? Yun yung doon lang siya pwedeng tumistigo na nakita niya yung dokumento, nakasulat yung pangalan ni Raul Manuel, etc., etc. Pero itong isa, mas direkta to. Sinasabi niya, ang allegation niya is magkasama sila na nagre-recruit ng mga kabataan para sumali ng kabataang makabayan. At sila rin ang nagre-recruit sa mga kabataan para pumasok sa NPA. Oh my God. Oh my God. So, I am sure he will deny this, my good old friend Raul and workmate. We worked within UP, no, within the Committee Tagapagpanap, no, ng UP. Yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He as a student regent at the time, and me as the chairperson of Alay Sining, no. We executed, implemented recruitment for the NPA. Kami yung nagpapatupad ng mga quota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each college, no, na meron sa UP. So kaya siya pumasok sa NPA Mindanao, no, kasi naman susunod yung mga tao sa kanya kung hindi siya nagpupunta doon, di ba? So, the same with me, kasi leader ako, so I had to go to NPA Mindoro. How can I recruit NPA kung ako nga ayoko, di ba? Umuwi siya eh, diba? Hindi siya nagtuloy mag-NPA, nagtuloy ako. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya, for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth, and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a... Oh my God, ulitin nga natin. This is so satisfying. Sobrang nakaka-satisfy nitong video na to, promise. Parang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya, for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth, and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. Yes, sir. Oh my God. Yes, we were planning, implementing recruitment programs, no, for NPA recruitment, sir. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. You know, we might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Well, it is. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying everything, at the same time undermining the very own government. Undermining the state. Kaya
Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. I will do parliamentary powers to pin you down. Sabihin na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. Ganun pala talaga itong tao na ito. So, thank you for those revelations. Yes, I am being a Filipino, hindi ako pwedeng forever tayo lulukuhin itong mga tao na ito. Hindi ito po pwedeng forever tayo lulukuhin. Destroying the government from within the government. Papayag ba tayo nito? Papasukan tayo ng ganitong klase mga tao sa ating gobyerno? Tagal na nila. Granting na provided by the Constitution, yung party list ay pwede sila mag-represent dyan. What they are doing right now is talagang kakasama ng ating bansa. And I am willing, I am dedicating my life for this fight. Nakapag-retire ako sa Philippine National Police. Hindi ko mabilang kung ilang girang dinaanan ko with this NPA. Itong New People's Army nito. At sa awa ng Diyos, nakapag-retire ako. Ngayon, nagkapag-retire na ako. Dito na hindi na ako ngayon makipaglaban sa inyo sa armed struggle. Dito ko kayo lalabanan sa inyong parliamentary struggle. Sa parliament. Na sinasabi ninyo. Legal sa legal. Tingnan natin. Senador ako ngayon. Tingnan natin. For re-election pa naman ang makabayan next week. Next year. Yung nagpapahirap ng Pilipinas eh. Ito yung nagpapahirap ng Pilipinas. Ay, agoy. Think about it. Sabihin man ninyo na sinira ko yung parliamentary courtesy. But my love for this country is above and beyond parliamentary courtesy. Kumukulo ang dugo ko, nakikita ko itong patawa-tawa, pa-smile-smile. Oh. Yung pala'y anay pala ito na sumisira ng ating lipunan. Anay pala eh. Anay ka pala, Raul eh. Papasa. Papasa. Hindi, uod nga daw tawag sa kanya eh. Uod na binudburan ng asin. Ay, agoy. Anyway. It seems mga kotsero, well, ito kasi, itong kay Raul Manuel tsaka kay Senator Bato, matagal na to eh. Matagal na to. First time senator pa lang si Senator Bato. Pagka unang taon niya yata o second year, nagkaroon siya ng hearing. Na nandun si Raul Manuel, nag-away na sila noon pa, tagal na, 2018 yata, 2019 pa. Tapos nagpapatuloy hanggang ngayon. Diyos ko, bakit meron tayong ganyang mga congressman? Oh, 3 sila ngayon. Continue. Sinong gusto magsalita? Hindi pala tapos. Sorry, nakalimutan ko. Na-high blood kasi ako eh. Sige, pasensya ka na. Continue, please continue. Na-high blood na din ako sa joke. So yun po, no, lumabas sila and then after that, sila lang po yung sila po yung mga, napakarami kong sinabi kanina mga estudyante, nagpapakita lang po yun, napapatunay lang yun, no? It's an objective basis na may efforts talaga, napakalaki talaga yung efforts ng CPP, NP, NDF na mag-recruit po sa mga kabataan. Kasi sila yung nagiging second liners para maging politiko and military cadre. Hindi mo natanong si Raul Manuel na ano kaya, sir, kung ikaw na lang mag-armas, lumabang ka doon sa bundok, bakit kami pang nire-recruit ninyo? Hindi yun sabihan yan. Nauna po kasi ako sa kanya. Nauna ka sa kanila? Nauna ako sa kanya. Ibig sabihin, mas senior ka sa kanya? Opo. Thank you. Ang mga kabatch niya po, si Kate Raka. Kaya si Kate po yung kanina nag-explain regarding kay participation ni Raul Manuel. You mean to say, kabatch mo siya? Yes, sir.
Sabay kami nag-student council, and nung naging student regent siya sa UP, I was also operative ng CPP sa UP. So parehas kami nag-ooperate under the same committee. And then, actually, bago ako mamundok, ay nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, Raul, mag-NPA na ako sa Palawan. Paalam lang ba? As a friend. Tapos, kasi, baka ma-convince ko siya na mag-NPA din. And he told me na he's planning to be a part of the Congress sa KPL. So, we went our separate ways, but we had the same goal, no? Recruitment pa rin, no? Bigger pool for the NPA. So, si Raul, hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part of the body na nagre-recruit for the NPA. So, there's that truth na kasama ako at yung iba pang mga kabataan na sumunod sa akin ay recruited under the influence of the same party list, sir. Kasi yung Anak Bayan, Alay Sining, LFS, sila yung organizations na founding organizations ng Kabataan Party List. Anak Bayan, League of Filipino Students, Alay Sining, and other organizations na affiliated sa left-wing Red. No, yan yung youth, no, ay founding members ng Kabataan Party List. And it's true na under their influence, no, ay maraming batang nare-recruit into the NPA. And I was one of them. Si Raul, siguro mas masaya sa Congress. Mas masaya sa Congress. So Raul, ayaw mo pala mag-NPA. Mas gusto mo sa Kongreso. Kasi mukha naman, sa itsura ba naman ni Raul Manuel, tingin niya ba magsusurvive sa bundok to? Makakainin siya ng mga lintado. Diyos ko. Baka hindi kayanin ang katawan niya. But anyway, so pinili pala ni Raul Manuel na pumasok sa Kongreso. Yung pala yung career track niya. In fairness dito sa NPA, meron kayong career track. Para kayong school. Merong pang military or fake military. Merong pang rebellion, merong pang politika, meron pang sining, meron pang organizing, etc. etc. Para kayo, dami activities, guys. Kaso nga lang, sablay eh. No, pang destabilize ng gobyerno yung pinanggagawa nyo dyan eh. So, talaga mas masaya doon. Masaya siya doon. Anyway, grabe palang ginagawa itong mga tao na ito. With your revelations, I would like to thank you. With your revelations, the more na I am emboldened to move for the, kung pwede lang, i-scrap yung party list system na yan para mahinto na yung pakikialam ng mga CPP dito sa ating Kongreso. Yan, nagiging free ticket nila yan eh. Yung party list system para pumasok sa Kongreso. But anyway, since it is provided for in our Constitution, wala na tayong magawa dyan. Ang habulin ko na lang na ma-amend itong party list system na itong mga makakaliwa na nagre-recruit ng kabataan papunta sa armadong New People's Army ay talaga maharang ito ng kumilik itong kanilang mga yung party list nila. Dapat maharang talaga ito. Hindi po pwede itong pabayaan natin ito. Talagang gagawa natin, hanapan natin para na ma-amend yung party list system law. I think sana nga, no? I would like to solicit the support of my very good friend here, colleague Senator Tolentino, na maayos natin itong party list system act na hindi na makapasok itong mga tao na sumisira ng ating lipunan. Totally agree. I agree daw, sabi ni Senator Tolentino. So at least meron na kayong dalawa. Marami-rami pa kayong kukumbinsihin. Meron pang tao dito. Meron pang 22 na kukumbinsihin. Good luck po, Senator Bato de la Rosa. Pero yun nga, no? So ito na, tapos na yung hearing. Pakinggan naman natin yung sinabi. I-interview naman ni Senator Bato after the hearing. Sir, si Congressman Manuel, papaimbestigahan nyo ba? Tingnan natin with all those voluminous revelations. It said a lot. Yung mga revelation ng mga
estudyante ng mga former rebels na yun. Sir, Kung mapapatunayan na miyembro nga siya ng CPP, ano yung magiging parusa sa kanya rin? Wala. Pinapatunayan na nga ng mga former rebels. O, sir, Yung mere membership of the CPP is not a crime. Right. Yung recruitment. Pero yung pagre-recruit niya Right. bata na magiging Tama. membro ng NPA, that is a crime. Right. Nasa Anti-Terror Act yun eh. Natin yung ating Anti-Terrorism Act. Right. See? Krimen yan, yung pagre-recruit. At Tama. clear, sinabi ng mga former rebels na nagre-recruit siya para mapunta sa NPA. Pero sir, mag-file kayo ng resolution. Ha? Resolution, Senate resolution. Pag-aralan muna namin how to deal with it. Pag-aralan namin. Parliamentary courtesy, kasi ka po babatas niyo, di ba? Oh, kaya nga sinasabi ko, my love for this country goes above and beyond parliamentary courtesy. Ha? Mas lamang doon ng aking pagmamahal sa aking bansa. Pero sir, paano yung magiging proseso pag Ha? paano po yung process? Invite siya sa hearing. Kapwa lawmaker yung iimbestigahan. Well, we have laws. We have existing laws na pwedeng na-violate. So, liable siya kung na-violate niya yung batas, particularly yung recruitment. Yung pagre-recruit ng mga kabataan papunta sa NPA. Sinabi pa nga nung isang resource person natin na former rebel na ilang days siya doon nag-stay sa kampo. Para ipakita lang doon talaga doon sa mga ni-recruit niya na nandun siya. Pumunta siya sa mga kampo doon sa Mindanao. Sinabi nung mga former rebels. Paano yun sir? Legislative inquiry on ATA, Hindi na kailangan Anti-Terrorism Act? hindi na kailangan. Tingnan na lang ng mga government agencies natin na responsible para dyan sa investigation kung anong pwede lang gawin. I will use my oversight function ng aking committee. Kung anong dapat Oo nga pala. Tama. May oversight function siya. dito. Hindi natin pwede pabayaan yan. Hindi po pwede pabayaan yan na mamayagpag yung mga tao na yan. Na nasa gobyerno sila, meron silang nag-swear sila as a congressman, nag-swear yan to Defend the Republic. constitutional dapat lahat ng mga nasa saligang batas na at mga batas na pinaiiral ay susundin natin, di ba? Yun. Naalala ko nung 2020 ba yan, 2019 nagkaroon na ng legislative inquiry diyan sa mga sa mga NDFP members. Hindi nagpunta yung congressman. Hindi. In fairness, si Carlos Zarate nagpunta. Kasama si Nery Colmenares tsaka si Teddy Casino. Ito yung kay yung kay Tito Soto tsaka yung kay Lacson. Kaso walang action na nangyari doon eh. Walang naging resulta yun eh. Di ko alam kung ano nangyari doon, pero I think hindi siya walang nangyari doon eh. I hope this time itong kay Senator Bato de la Rosa, since gigil naman talaga siya chat. At sinasabi niya na to hell with hindi niya sinabi to hell with parliamentary courtesy. Ang sinabi lang niya, mas uunahin daw niya yung bansa kaysa sa parliamentary courtesy. And I hope it will bear fruit. Yun na lang. Kasi nangyari na to noong 2020, sometime in 2019 or 2020, if I'm not mistaken. Nagkaroon na ng inquiry. Nandun pa nga sila ka Eric, etc. Na kumpleto. Nung unang lumabas sila ka Eric during that time. So, this is a huge development. And mga kotsero, ang akin lang dito, matagal na nating gustong ma-address yung recruitment ng mga kabataan. Kasi it should really not be the case. Hindi ho talaga dapat na re-recruit ang ating mga bata sa kahit anong aktibidad that will put their lives in danger. Tulad ng pagsali sa CPP, NPA. Lalo na ngayon, napaubos na yung kanilang numero at kailangan nila ng mga warm bodies, kailangan nila ng mga tao, lalo nilang paiigtingin ng recruitment. So, I'm really hoping na itong gustong gawin ni Senator Bato de la Rosa will bear fruit para makampante naman tayo mga magulang, di ba?
lalo na yung mga OFWs na nagpapaaral ng mga anak nila dito sa Pilipinas sa mga paaralan tulad ng UST, UP, Adamson, Ateneo, well, sa Adamson meron din, PUP, yung mga school, 17 schools daw yan na merong recruitment eh. Ngayon, hanggang high school, mababa pa yung recruitment. So, we really need to address this para matapos na tong, patuloy nang maubos at matapos na tong problema natin sa CPP-NPA. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless and see you next time, guys. Bye!